ako'y nagpapasalamat sa oras po na ito sapagkat ang iyong salita minsan pa ang huhubog sa aming pagkatao. Ang iyong salita ang huhubog sa aming isipan para kami maging tunay ng mga disipulo, Panginoon. To be more like you, to be magkaroon kami ng Christ-like character, O God. At Lord, hindi lamang kami mga negosyante, hindi lamang kami mga estudyante, hindi lamang kami, Panginoon, mga nagtatrabaho sa office or mga sa bahay, Panginoon, kundi kami mga disipulo po ninyo na nabubuhay sa mundong ito, Panginoon. Magiging asin ng sanlibutan at magiging kapahayagan ng iyong pag-ibig sa aming paligid. Lord, samahan niyo po kami at pagpalain ng iyong salita na aming pong pag-uusapan sa mga sandaling ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus at magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Now, bawat taon, madaming pagbabago ang nagaganap. Okay? Lalo po ngayon, 2012. Totoo ho ba? May mga tumaas na presyo ngayon? Meron, no? So maraming nagbago, di ba? Fishball, pati fishball tumaas na rin. Mahal na. Mahal na rin, ano? Bawat taon, ano yan, parang mali, no? Bawat taon, madaming pagbabago ang nagaganap. Maging sa church, ay apektado ng napakaraming pagbabago. I remember one time, kausap ko yung dalawa, si Justin at saka si AL. Meron daw pong isang pagtitipon dyan sa SM na ang simbahan daw ngayon, parang halo-halo na. Parang chapsuy na daw po ang simbahan. Kasi may makikita ka sa loob ng bahay. Merong Buddha, merong puon, merong pampusang gumagano. Hindi mo na malaman kung ano talaga ngayon ang lagay ng tao, no? Meron naman may palaka pa. May palaka pa. Nakagano, may benching kong nakalabas sa bibig. No? Ang dami, lahat pinakyaw na. Sa paghahangad niya na baka maging swerte. No? Lahat ay kukunin niya, tatangkain niya. Pero ang totoo, mga kapatid, sa pagbabago ng panahon, kung hindi po tayo makaka-adapt, either maiwanan po tayo o kaya malito tayo. At ito po ang pinakamasama, maligaw po tayo. Kung kaya, mga kapatid, sa pagbabago ng panahon, importante po na maunawaan po natin ang values ng isang mananampalataya. At pag-uusapan po natin, mga kapatid, sa loob po ng 12 buwan ng 2012, itong values po na ito. At ito po unang quarter, mga kapatid, na-focus po tayo sa holiness and righteousness. Okay? So, unahin po natin, mga kapatid, ito po, pag-aralan po natin, ano ba ang pinapahalagahan ng church nito? Ano ba ang values ng pamilyang ito? Kasi po, mga kapatid, kapag nagpupunta po tayo sa isang lugar at hindi po natin alam kung ano ang itinataguyod po noon, ay hindi po natin lubusang mauunawaan. Hindi po natin tayo lubos na makikinabang sa napakagandang iniaalok ng isang samahan o grupo o ng isang pamilya. At ito po, mga kapatid, sa loob ng isang taon, mauunawaan po natin ano ba ang itinataguyod ng pamilya ng Diyos. Ano ba ang tinataguyod ng mga Kristiyano talaga? Okay? So, kailangan po natin ng values. At itong values ang gagabay po sa ating pagiging Kristiyano. Hindi po yung linggo-linggo, hindi po yung upuan na inuupuan mo, hindi din yung pangalan na pinupuntahan mo ang babago sa iyo. Ang babago sa ating lahat ay yung kung ano yung pinapahalagahan po natin. At number one, mga kapatid, na pinapahalagahan po natin is, number one, I am a true disciple. Dito, mga kapatid, lalago po tayo dito, mag-grow po tayo sa kaalaman. Ano ba ang disciple? Ano ba ang disciple? Okay? Sabi po ng Matthew chapter 28, sabay-sabay nga po natin basahin. 1:20 begin. Amen. Now, tingnan niyo po. Ang simbahan, mga kapatid, kaya po siya nagtitipon, hindi dahil sa pangalan. Kaya po nagkikita ang simbahan na hindi po dahil linggo. Kaya po nabuo ang iglesia sapagkat ito po ay kalipunan o pagtitipon ng mga taong tumanggap sa Panginoon. Okay? Sa madaling salita, pag sinabi pala natin iglesia, hindi ito tumutukoy sa isang relihiyon o building.
ang iglesia ay tinutukoy sa mga tao na magmula sa dating buhay, malayo sa Diyos, ay tinawag upang mapalapit sa Diyos. Ang tawag doon ay iglesia, galing sa salitang ekklesia, galing sa dalawang salita, ek at kaleo. Ibig sabihin, tinawag magmula sa labas. Okay? So, yun ang ibig sabihin ng iglesia. Now, ang iglesia, mga kapatid, or yung pagtitipon ng mga taong dating malayo sa Diyos at napalapit sa Diyos, ang tawag doon iglesia. Kasi sa panahon ngayon, pag nadinig natin yung salitang iglesia, ano agad ang pumapasok sa isip natin? Simbahan, relihiyon, di ba? Racket, di ba? Kasi ganyan yung nasa isip ng tao ngayon. Pero mga kapatid, gusto nating itama na sa Bible mismo ang nagtawag ng salitang iglesia. Okay? At itong iglesia ito ay kalipunan ng mga tao na post lang yun. Dating nasa kadiliman, napunta sa liwanag ng Panginoon. So wala pong relihiyong pinag-uusapan doon. Kaya lang nakalulungkot, pag may nakita kang taong may dalang Bible, ang tanong sa'yo, anong relihiyon mo? Diba, no? Ganun eh. O kaya naman, pag medyo mukhang mabait ka na, kakain ka, hoy, mag-pray muna tayo. Kasi baka pupunta. Diba? Ganun agad. Kumbaga lahat ng mga patungkol kay Lord, lagi nilang kino-connect sa relihiyon. Pero mga kapatid, gusto kong sabihin, ang pagiging anak ng Diyos ay relasyon, hindi relihiyon. Amen? Okay? So nakita po natin na ang iglesia, isa lang po ang mandate na ibinigay sa Kanya. Ito pong sinabi ng Matthew chapter 28, 19 to 20. Ano po ang sabi? Go and make disciples. So, ibig sabihin, dapat pala, every time na nagtitipon ang mga anak ng Diyos, nagkikita-kita ang iglesia, mga kapatid, dapat po nagaganap na merong naaakay at merong naaalagaan. Hindi lamang po nagsimba, hindi lamang po nagpa-check ng attendance, hindi lamang po naglinggo kasi kaya nandoon. Hindi po. So, ang tunay na nangyayari pala sa isang simbahan ng Panginoon, mayroong nadadala at inaalagaan. Kaya ngayong umaga pong ito, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Congratulations, GCOM, sapagkat kayo totoo na sa Panginoon dahil meron kayong daladalang kaluluwa ngayon. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Yan, yung mga first time natin, salamat. Ang layunin po natin ay mailapit natin sa ating Panginoon. Okay? Yan po ang layunin, mga kapatid. Now, tingnan po natin sandali ito. Tingnan niyo po, huwag kayong kukura. Isang araw po, merong ipinanganak. Si Berto. Ayan. Nga lang po, si Berto, no, medyo lumaki po ng tagilid. Nakapilantik po yung kanyang kamay. No, at sa kanyang paglaki po, mga kapatid, ayan. Kaya lang, nung siya po ay lumaki na, naglantad na po siya. Kaya po naging ganyan na ang itsura niya ngayon. Okay? Ngayon po, ito pong si Berto, alam niyo po, lagi po siyang tinutukso ng kanyang mga kapitbahay. No, tinutukso po siya ng kanyang, kada lalabas po siya dadaan sa basketball court. Talagang tinutukso siya. Sabi niya, "Hoy, Berto!" Sabi niya, talagang tinutukso siya. No, medyo bastos lang yung sinasabi sa kanya. Ang laki ng, deadlock, no? Ganun ang lagi sinasabi sa kanya. Siya naman, naku, na parang hiyang-hiya siya, napapahiya siyang lagi. Ang ginawa niya, nagpunta po siya sa pet shop at bumili po siya ng batang pitbull. Ayan. Ang pangalan po ng pitbull na yan ay si Tyson. Ano po pangalan? Si Tyson. Ito pong si Tyson ngayon, ang ginawa niya, inalagaan niya po yan. Pinagtyagaan niya, pinakain niya. Ang sabi niya, palalaking kita at ikaw ay merong misyon. Meron kang misyon na gagampanan. At hindi po nagtagal, ang kanya pong pitbull ay lumaki na po. Ayan. Talagang nananakmalon. Talagang ganyan po siya. Ganun po, no? Isang araw po, naglalakad po itong si Berto at sa kanyang paglalakad, dala-dala niya po si Pitbull, si Tyson. At habang naglalakad po siya, kumikending po siyang ganyan. Dumaan po siya dun sa basketball court. Sabi niya ganun, tingnan ko lang kung tutuksohin niyo pa ako. Dahil lakad siya ganun. Aba, natakot naman yung mga kalalakihan ngayon. Sabi ko, may pitbull. Baka ano tayo yan? Ginawa. Nung malayo na siya,
may sumigaw na yung isa. Tinawag na naman siya. Hoy, Berto! Sabi niya gano'n. Ang laki ng... Gano'n. Nagulat siya ngayon. Tinukso na naman siya. Ang ginawa niya ngayon, sabi niya, now, Tyson, now is the time. Sabi niya gano'n. Panahon na para gampanan mo ang iyong misyon. Ang ginawa, pinawalan po ngayon si Pitbull. Ipinahakol yung lalaki ngayon. Pagtakbo po ng Pitbull. Ganun po ang takbo ng Tyson. No? Bakit po? Kasi na-disciple. Ibig sabihin, naipasa. Mga kapatid, bakit ko po naikwento? Sapagkat ang Panginoon po, bago siya umakyat ng langit, sa 30 taong pamumuhay na nabuhay siya dito sa lupa, hindi po nawala ng kabuluhan ang buhay niya. Sapagkat meron po siyang tinatawag na disciple. Pag sinabing na disciple, yung ugali niya ay nailipat niya doon sa kanyang dinidisipulo. Andiyan pa po kayo. Ang ating Panginoong Jesus, yung paraan niya na pag-handle ng problema ay naipasa niya, naturuan niya kung paano manampalatayang manalangin ang kanyang mga alagad. Therefore, ang ibig sabihin ng discipleship, now, sabay-sabay nating basahin. 1 to 8, begin. Amen. So makikita natin, ang disipulo pala ay taong nagpapahubog. Okay? Bakit po mga kapatid? Kasi sabi ko nga kanina, isa lang po ang gampanin ng simbahan. To win the lost and make disciples. So bakit ba mga kapatid? Kailangan ko ba yan kapag nagtitinda ako sa palengke? Kailangan ko ba yan kapag nasa eskwelahan ako? Kailangan ko ba yan kapag meron kami problema sa bahay? Kailangan po mga kapatid. Kasi dalawang paraan para i-handle natin ang sitwasyon dito sa mundo. Dalawang paraan. Una, sa paraan ng mundo. Pangalawa, sa paraan ng Diyos. At paano natin magagawa yung paraan ng Diyos kapag tayo ay nadidisipulo? Okay? Tulad nga ng tanong ko mga kapatid. Halimbawa, walang pera, hindi nadisipulo. Ano kaya ang itsura ng tao kapag walang pera na hindi nadisipulo? Diba? Pwede mailitin, wala na pera, walang pera, pera, o may pera ka pa. Diba? Hoy, may Bible po pag pera, magkakaperahan ba yan? O diba? Ganun ang patikuan eh. Pero mga kapatid, ang isang tao na nahuhubog ng salita ng Diyos, wala man pong pera, pero may tama pa rin attitude. Kasi attitude ng langit ang paraan niya ng pagdadala ng buhay. Okay? So, importante mga kapatid, hindi po relihiyon ang tinatarget ng disipulo. Hindi po. Pag sinabing madisipulo ka, sabi nga ng aking isang mentor, discipleship means putting life in order. Paano ba ang order ng pagsasolve ng problema? Paano ba ang kaayusan ng pagtatrabaho, pagninegosyo? Diba? So dapat tayo kung negosyante, hindi tayo mandaraya. Diba? Kung tayo nadisipulo na. Pero hanggat hindi pa nadidisipulo, hindi niya alam kung ano ang pamamaraan ng Panginoon. Hello, andyan po kayo. Estudyante, dati hindi nadisipulo. Naku, nukmuka, kopya ng kopya. Tagagawa pa ng leakage, tagagawa pa ng ano tawag dito, kodigo. Diba? Pero dahil nadisipulo na, hindi na nakongopya, nagsisikap ng mag-aral yan. Amen. Kasi yung buhay na binigay sa kanya, pinagyayaman niya. So yun ang mga kapatid, ang pagiging disipulo. Hinuhubog tayo at sa takdang panahon ay manghuhubog din tayo ng iba gamit ang salita ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang disipulo. Diba? Okay, next, tingnan natin. Isang tao na mababanaag ang kultura ng langit. Iyan po ang disciple. Na kapag nakikita mo itong taong ito, wow, parang nababanaag ko na ang langit. No? Nadadama ang puso ng Diyos. Okay? Isang tao na madadama mo ang puso ng Diyos. Kung kaya, magiging isang modelo ng bagong buhay na kumikilala sa Diyos. Ito po mga kapatid ang ibig sabihin ng disipulo. At ito ang layunin ng simbahan mga kapatid. Humubog at manghubog. At tayo naman kapag nahubog at hinuhubog tayo, nagiging modelo
po tayo unti-unti. Okay? Next, tingnan natin. Buksan po natin ang ating Bible. Diyan po natin hahanguin ang ating pag-uusap. Ezekiel chapter 37, verses 1 to 14. Ezekiel 37, verses 1 to 14. Pwede po natin sundan dito sa screen. But I encourage you mga kapatid, always bring your Bible with you every Sunday. And notebook. Tulad po nung pinag-aralan natin nung nakaraang linggo, okay? Pahahalagahan po natin ang Bible. Pataasin natin at malilimitahan ang mga kasalanan at pagkakamali natin sa mundo ito. The more na nagbibigay tayo ng emphasis sa Bible. Okay? Now, ang sabi dyan, verse 1, kinausap po ng Diyos si Ezekiel, isang propeta. Ito po ang naging takbuhan. Sabi ni Ezekiel verse 1, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh at sa pamamagitan ng Espiritu, ng kanyang Espiritu, ay dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Ito na po yung mga kapatid, yung pagkakataon na pinakita ng Diyos kay Ezekiel na napakaraming kalansay, napakaraming buto na tuyong-tuyo. Okay? At itong tuyong-tuyong mga buto na ito, sa ngayon, ay nagsisimbolo sa mga tao na dry sila sa pagkilala sa Diyos. Okay? Dry na dry po sila sa pagkaunawa sa ating Panginoong Hesus. Saan sila buhay na buhay? Naku po, buhay na buhay po sila sa kasalanan, buhay na buhay po sila sa mga kalokohan, buhay na buhay po sila sa mga pagmumura, pagsisinungaling, sa sama ng loob, sa galit. Yun po mga kapatid. Pero kung tungkol po sa Diyos, dry na dry po sila. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang dry. Diba? Ito po yan mga kapatid. Dinala niya ako sa isang libis na puno ng kalansay. Then next verse, pakitingnan. Inilibot niya ako sa lugar na puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. So ito po yun. Mga kapatid, tayo po bilang mga Kristiyano, may mga pagkakataon na dadalhin tayo ng Diyos sa isang lugar na ayaw po natin. Naranasan niyo na ba? Sama ka, pasyal tayo saan? Doon sa Smoky Mountain. Diba? Pangit na pasyalan nun. Pero minsan mga kapatid, dinadala tayo ng Diyos sa mga sitwasyon na ayaw natin. Natatakot tayo. But don't be afraid, mga kapatid. Dinadala tayo doon ng Diyos kasi meron siyang gustong ituro sa atin. Amen? May lugar ka ba ngayon na hindi mo maintindihan? Takot na takot ka? Ano ba itong lugar na ito? Tuyong-tuyo. Wala man akong pagpapala. Wala man lang pera. Wala man lang akong mga ang dami pang taong galit sa akin. Mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano at dinidisipulo, pero dumadang ka sa ganyang sitwasyon, huwag kang matakot. May ituturo lang na lesson ng ating Panginoon. Amen? Now, ito po yun. Next. Tinanong niya ako, sabi niya, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Sumagot ako, kayo po lamang ang nakakaalam Yahweh. Now, gusto ko pong tingnan na sandali itong verse na ito. Verse 3, no? Kanina sa verse 1, sabi niya, ang kapangyarihan, nadama ko ang kapangyarihan ni Yahweh. Mga kapatid, tayo po bilang Kristiyano, pag hindi po natin nadadama ang presensya, ang kapangyarihan ng Panginoon, hindi po natin makikita yung mga kalansay na buto na yun. Pag hindi po natin nadadama, pag hindi po natin marunong makuha yung presensya ng Diyos, tingnan niyo po mga kapatid, ang nakukuha lang po natin attendance kapag linggo. Uy, kapatid ba ito? Nandun ako! Diba? Pero pag hindi mo, pag wala kang presensya ng Panginoon, ang pinakamataas lang na hangad mo, makapag-church. Pero, kapag damang-dama mo ang presensya ng Diyos, nagde-devotion ka sa salita ng Diyos everyday, sariwang-sariwa ka, hindi ka lang nakapag-church, napuno ka pa ng kanyang presensya. Bless na bless ka. So mga kapatid, tayo po bilang Kristiyano, inutusan tayo ng Panginoon na may mga tao na kailangan natin ilapit sa Kanya. Ipagamit natin ang ating buhay. Kaya lang, kapag wala po yung verse 1, hindi po natin nadadama yung kapangyarihan. Pangalawa, yung banal na espiritu, hindi po natin magagawa. Napakabigat po ng pag-aakay ng kaluluwa. Napakabigat po ng pagbabasa ng Bible. Napakabigat po ng pagpunta ng church. Bakit? Kasi
walang presensya ng Diyos. Hello? Mas lalo pa kaya kung sabihin ng Panginoon patawarin, nek-nek mo, tatawarin ko siya. Bakit? Kaya napakabigat kasi walang presensya ng Diyos. Pansinin niyo po ang sabi ng Diyos kay Ezekiel, dinala siya sa lugar. At sabi niya, nadama ko ang verse 1, nadama ko ang kapangyarihan at dinala ko sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dalawa mga kapatid, kapangyarihan o presensya, pangalawa, banal na Espiritu. Iyan ang susi upang matupad natin ang pangarap ng Panginoon mga kapatid. Kung wala po yan, mabubuhay lamang tayong may relihiyon pero walang relasyon. Pangalawa, mabubuhay lamang tayo na parang relihiyon, bagamat may relasyon, pero kung mamuhay ay parang relihiyon. Hello? Andiyan pa po kayo? Nagit nyo? Kasi po, kahit na tayo ay may tunay na relasyon, pero walang presensya ng Diyos, wala ang pagsama ng banal na Espiritu, kahit na may tunay na relasyon, kung mamuhay ay parang relihiyon pa rin. Seremonya, tayo upo. Hoy, nagmumura ka na. Ay, sorry. Opo. Parang ganun lang. Okay? Now, mga kapatid, tingnan niyo po ito. Maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito. Ito ang tanong ng Diyos kay Ezekiel. Isang araw ito'y tinatanong ng Diyos sa mga Kristiyano. At yung mga kalansay na ito, pwede yung mga katabi mo, yung kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo mura ng mura, yung mga kaaway mo, yung umaaway sa'yo. Sabi ng Panginoon, maaari pa ba na mabuhay ang mga kalansay na yan? Tinatanong ng Panginoon eh. Tingnan natin itong kasunod mga kapatid. May sumagot po isang matalinong tao. Sabi ng matalinong tao, may gadget ako tungkol dyan. Diba? Kaya kong kuha ng pangalan nila, i-check ko kung lagi silang present sa church. Ang sabi ng Panginoon, maaari pa bang mabuhay? Ang sagot ng matalino. Pangalawa, ang sagot naman ng mayaman. Marami tayong supply dyan. Magpakain tayo ng magpakain para mapalapit sila sa Diyos. Sa totoo lang, napalapit sa pagkain, hindi napalapit kay Lord. Diba? Bakit ganun ang sagot? Sapagkat walang presensya ng Diyos at walang banal na Espiritu. Hindi nila totoong madala sa Panginoon. Pwedeng nadadala nila sa church. Pwedeng nadadala nila sa tugtugan. Pwedeng madadala mo sila sa talunan. Pero kahit kailan, hindi mo sila madadala sa Diyos. Bakit? Sapagkat mahina ka sa salita ng Diyos. Walang presensya ng Diyos, walang banal na Espiritu. Sa kahuli-hulihan, iiyak ka. Binuhos ko lang. Inutangan ako. Wala pa rin sila kay Lord. Eh paano? Hindi mo sila kay Lord nadala. Wala kang kakayanang magdala ng totoo kay Lord kasi wala kang presensya ng Diyos. Okay? Mga kapatid, maaari pa bang mabago? Eto, tinan nyo. Pag ito, napakagandang babae, ang sagot ng mga tao, syempre naman, kaganda-ganda niyan. Ako na magtuturo ng devotion. Una-unahan pa. Di ba, pag nakakita ng magaganda, ako na. Naku, nababago pa yan. Malaki ang pag-asa niyan. Hayaan mo na ako na. Ako na. Eh kung ganito kaya, tingnan natin. Kung ganito kaya, yan. Pag tinanong ka ng Lord, maaari pa bang mabago yan? Siguro ang sagot mo, ganito, gara. Bakit? Namimili ng dadaling kay Lord. Eh paano? Walang presensya ng Diyos at hindi gumagalaw sa banal na Espiritu. Tinatanong tayo ng Panginoon, mabubuhay pa ba? Tingnan natin yung kasunod. Sinabi niya sa akin, yan yung sinabi ng Diyos, tanong niya kay Ezekiel. Dahil sabi niya, kayo lang po ang nakakaalam. Sabi ni Ezekiel. Hindi niya ginamit, ay Lord, marami po akong research dyan. Sige, hayaan niyo na, bago yan. Lord, magaling yata akong mag-joke-joke. Magaling yata akong magpatawa. At saka, graduate ako ng, ganitong university. Kayang-kaya ko yan. Mabibrainwash ko yan. Mga kapatid, ang sagot po ni Ezekiel, sabi niya, kayo lang po ang nakakaalam. Ibig sabihin, may pagpapakumbaba, may pagpapasako, may pag-acknowledge na tanging ang Diyos ang magliligtas. Ang
Ang kailangan lamang natin, magpakumbaba na ipagamit ang ating buhay sa Panginoon. Ano ang aksyon ng pagpapakumbaba? Everyday devotion, mga kapatid. Ibig sabihin, hindi tayo umaasa sa sarili nating katalinuhan, bagamat salamat natututo tayo. Pero hindi pamalit yun sa presensya ng Diyos. Amen? Hindi pamalit ang mga talino, material sa presensya ng Diyos. Tanging ang salita ng Diyos, mga kapatid, ang makapagpo-provide ng presensya ng Diyos. Magpahayag ka, ang sabi ng Panginoon kay Ezekiel. Magpahayag ka, mag-preach ka, mag-testimony ka, huwag kang mahiya. Kaya lang sa panahon ngayon, kung ano-ano na lumalabas sa bibig natin. Alam niyo po, sige, tuloy natin kapatid. Nung nagpahayag siya ngayon, verse 5 sabi, ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga, kayo'y mabubuhay. Next. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Verse 7, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Makikita natin, mga kapatid, obedience. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Then ang sabi ni Ezekiel, kumain siya, nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Mga kapatid, kailangan po ng pagsunod. Hindi lamang po tayo naging Kristiyano dahil linggo. Hindi lamang po tayo naging Kristiyano dahil may mga upuang bakante. Hindi po, mga kapatid. Kailangan ang pagpunta natin at pag-aakay ay alam nating bunga ng pagsunod natin dahil ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Hindi dahil para dumami ang miyembro ng simbahan. Hindi po. Hindi para mas sumaya ang kantahan. Kalungkot naman yata, palakpakan po natin ang Panginoon, tapos dadalawa lang nandyan. Come on, let's put your hands in the air. Gagano pa, dadalawa lang nandyan. Di ba? Para ang pangit naman, di ba? Hindi tayo nag-aakay ng kaluluwa, mga kapatid, para dumami at sumaya ang simba at kantahan. No, hindi po. Kaya tayo mag-aakay, maglalapit ng tao sa Diyos kasi ito ang kalooban ng Diyos. Amen? Ito ang kalooban. And to be a disciple, I am a disciple. Ibig sabihin, nagpapahubog ako at isang araw, ako naman ang maghuhubog. So mga kapatid, obedience. Alam niyo po, nagpahayag po ako, nagpunta po ako ng Malolos, Bulacan. At kausap ko po doon yung ating kapatid, si Kuya Maru Bacani, si engineer. And then sabi niya, Pastor, nakabili na ako ng ganitong resort, rest house, bukid rin, o marami. Pastor, pwede kayong mag-retreat doon. Sabi niya yung ganoon. Libre, gamitin niyo yun. May swimming pool, mayroong tulugan, may aircon, may iPad na malaking ganyan. No, pwede kayong manood. Sabi niya. Sabihin mo lang kung kailan, lalagyan ko ng tubig, aayusin ko ang lahat. Then, alam niyo, nung habang nandun po ako, meron po akong nakausap na isang babae. Lumapit po siya, hiwalay siya. In the end, alam niyo po, mga kapatid, ang dami niyang sinasabi niya sa ito po, naghiwalay po silang mag-asawa. Sa paghiwalay po niya, talagang nasaktan siya ilang beses na. Then sabi niya, Pastor, masama po ba na kalimutan ko na siya? Sabi ko, bakit naman? Kasi habang inaalala ko pa siya, nasasaktan lang ako kasi hiwalay na kami. Nagkaroon na kami ng kasulatan. Nagpirmahan na kami. Kanginong pirmahan? Kami dalawa. Saan kayo nagpirma sa tao? Sa tao lang pala eh. Sabi ko gano'n. Anyway, kasi hindi ka looban ng Diyos. Now, ito ngayon. Ito na. Kauli-uli, sabi niya, Pastor, sa ngayon, pinipilit ko siya huwag mahalin kasi nasasaktan ako. Then sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng dahilan. Sabi ko sa kanya, Mrs., kaya ka nasasaktan hindi dahil nagmamahal ka. Kaya ka nasasaktan kasi hindi ka nagpapatawad. Are you there? Andiyan pa po kayo. Di ba? Kaya ang gagawin niya, kakalimutan ko siya kasi kapag naalala kong mahal ko siya, lalo lang ako nasasaktan. Hindi totoo. Then, mga kapatid, nagpahayag po ako ng mga word of God, encouragement. Alam niyo po, in the end, iyak po siya ng iyak. At alam niyo po, habang umiiyak po siya, pumasok po siya doon sa kusina. Binigyan po ako ng isang ganitong kalaking paumbong na suka. Alam niyo, mga kapatid, totoo po yun. Once na nagpahayag po tayo, mga kapatid, isang pagpapakita, hindi po yung lahat tayo magkakasuka. Hindi po. Ibig sabihin
Natutuwa po ang Diyos sa atin, mga kapatid. Magpahayag po tayo. Simple testimony, may ginawa sa iyo ang Panginoon. Magpahayag ka. Amen? Diba? Kasi baka minsan, isa lang ang alam nating pagpapahayag, kaya tayo hindi makapagpahayag. Minsan po may tinanong ako mga kabataan, gaano kalakasan loob mo mag-share o magpahayag? Naku, makakaya, may ganyan na yun. Paano? Ang alam niya lang na magpahayag, ganito. Pag namatay ka, alam mo sa pupunta. Lagi ko, Tierno, pili ka. Di ba gano'n? Pag nabanggit na hindi ko, ay naku, wala yan! Isa kasi ganun lang ang alam natin na approach eh. Pero ang magpahayag, mga kapatid, yung ginawa ng Diyos na kabutihan sa iyo, isa na yan. Amen? Tulad ngayon, may tinanggap kang pagpapala sa Panginoon. May lesson kang natutunan halimbawa sa church. Pag uwi mo, ganun pala, no? Mahal pala ng Panginoon ang tao. At gagamitin din pala ako. Ba't naman ako nililibre ngayon? Siyempre, yun yung natutunan ko. Mahal na pala ng Diyos at kaya mahal din kita. Alam niyo mga kapatid, yung mga gawin nating natural ang ginagawa ng Diyos sa buhay po natin. Huwag nating gawing religious ang ginagawa ng Diyos. Gawin nating natural. Kasi po, pag ginawa nating religious, panglinggo lang yan. Tingnan mo nga yung katabi mo kung mukhang panglinggo lang. Diba? Pag sinabing panglinggo lang, alam niyo, yung linggo lang babae, diba? So, magpahayag ka. Then, tingnan natin. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Alam niyo nangyari? Napakibalik nga doon sa verse 7 sandali. Now, tingnan niyo po. Sumunod si Ezekiel. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansal. Mga kapatid, sumunod lang tayo, may gagawin ng Diyos. Merong may sakit, sumunod ka, mag-pray ka lang, magugulat ka, may gagawin ng Lord. Mga kapatid, hindi tayo ang nagpapagaling, hindi tayo ang nagbibigay, sumusunod lang po tayo at Diyos ang gagawa. Ipagamit lang natin ang buhay natin, then may gagawin ng Panginoon. Sumunod lamang po tayo. Nakita kong nagkaroon ng litid at laman, nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Then verse 9, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Next. Nagpahayag na ako. Ito, sumunod na naman. Nagpahayag na ako at ang hangin ay pumasok sa kanila. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami parang isang malaking hukbo. 11. Sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi nila, tuyo na ang aming mga buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Mga kapatid, sa pagsunod po natin, mapapanaag na tayo ay mga disipulo ng ating Panginoon. At kung isa lamang po ang layunin, mga kapatid, win and make disciples, nakikita po ako, mga kapatid, ito po ang huhubog sa ating bansa. Ito ang huhubog sa ating mga pamilya. Ito po ang huhubog sa ating paligid. Amen, mga kapatid? Alam niyo po, kung ang mamamahala sa ating gobyerno, kung ang mamamahala sa mga opisina, kung ang mga mamamahala sa mga organisasyon ay mga anak ng Diyos, mga taong na disipulo, mga taong may takot sa Diyos, naniniwala ako, mga kapatid, malaki ang pagbabagong magaganap sa ating bansa at sa ating paligid. Disipulo. But we need to obey. Kailangan natin ipagamit ang ating buhay. We are disciples. I am a true disciples of Christ. Mga kapatid, when we say disciple, sila yung dumadaan, hindi dumaan. Sila'y dumadaan. Ibig sabihin, sila'y naaalagaan. Sila'y nasa proseso. Huwag kang matakot, kapatid. Minsan may mga tao na ganito kung magsalita. Kristiyano ka pa man din.
Hello? Nagsisimba ka pa man din. Mga kapatid, oo, masasaktan tayo pag nasabihan tayo ng ganoon. Pero huwag magpapahina ng loob. Sapagkat yung pagsisimba mo, yung pag-pray mo, yung pagtayo mo sa harapan, yun ay resulta lamang na ikaw ay nagpapadisipulo sa Panginoon. Amen? Nobody is perfect. Ang importante, dumadaan ka sa paghubog ng Panginoon under the discipleship. Huwag tayo mapapagod mga kapatid. At ang buhay mga kapatid ay hindi po overnight na tayo mababago. Gusto ng Lord, maging isang pamilya tayo at sama-sama na binabago na didisipulo ayon sa salita ng Diyos. Huwag tayo mapapagod, huwag tayo manghihinawa mga kapatid. Number 1 values, I am a true disciple. Therefore, I am a true disciple. I am committed, sabi dyan, to Christ likeness. Kasi disipulo ako. And I am committed to be like Him. Mga kapatid, huwag tayong hilito. Huwag tayong mapapagod. Inaalipusta ka. Diba? Minsan yung time mo, puyat ka sa gabi, sisipa ka pa sa umaga. Mga kapatid, huwag mong panghinayangan ang bagay na ang Diyos ang nagbibigay. Huwag mong panghinayangan yun. Sabi dyan, I am committed to multiplying ministry. I am a true disciple. Therefore, I am committed to Christ-likeness, holiness and righteousness. Pangalawa, I am committed to multiplying ministry. Ibig sabihin ng multiplying ministry, anong sabi dun sa Ezekiel? Nung tumayo yung mga taong pinahayagan niya, nung tumayo yung mga taong diniklarahan niya, ang sabi doon ay parang libu-libong mga tao, isang hukbo ng Israel. Mga kapatid, being a disciple, you are a believer, naniniwala ka sa kabanalan at isang matuwid na pamumuhay. Amen? Okay? Pangalawa, bilang disipulo, naniniwala ka na itinalaga tayo ng Diyos sa multiplying ministry. Magpahubog ka at isang araw, ikaw naman ang gagamitin ng Lord na huhubog ng ibang tao. Ang masama, nagpapagamit kang maghubog ng ibang tao pero ikaw hindi ka nagpapahubog. Lalong sasama ang ating bansa. Mga kapatid, ang isang taong binagong buhay, kapag ito'y ipinasa, tiyak baka magpapasa ng isang bagong pamumuhay. Amen? Pwede po tayong pumikip sandali. Let us just play the song yung kanina. We will end in prayer, but before we end, bago tayo magwakas, pwede bang tumugon tayo sa Panginoon? Ako ba ay totoong disipulo ng Panginoon? Number 1, committed to Christ likeness, kabanalan at matuwid na pamumuhay. Pangalawa, committed sa pag-aakay ng kaluluwa at pag-aalaga. I believe mga kapatid, itong oras na ito, kinakausap tayo ng Panginoon na you are a true disciple. At hinuhubog kita. Wala kang ibang gagawin. Wala tayong ibang gagawin kundi magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Just humble yourself. Sabihin mo, Lord, kailangan ko ng salita mo. Marami akong natutunan, natinig, nalaman sa mundong ito, pero hindi ko ipagpapalit yung mga bagay na matututunan ko magmula sa iyo. I am a true disciple. Tayo po tayong lahat? Yes, Lord. Awitin po natin itong song na ito. Awesome lang. Jesus, my help.
paniniwala ko ang Diyos ay nangungusap sa atin. Hindi lamang isang magandang mensahe ang ating nadinig, hindi lamang isang magandang sermon ang ating napakinggan. Sa kabila ng lahat ng iyon, ang Diyos ay nangungusap sa puso mo. Habang tayo nakapikit at nananalangin ngayon, marahil sinasabi mo, kailangan ko ng malalim na relasyon sa Diyos. Matagal na panahon, nabuhay kang may relihiyon. Pero parang kung ituturing mo lahat ng iyon, hibilangin mo, relihiyon lang pala, hindi relasyon. Pero ngayong umagang ito, nangungusap ang Diyos sa iyo. Sabi ng Panginoon, anak, what I can offer you is relationship, not religion. Pero salamat dahil yung relihiyon, ginagamit upang makapagpatuloy ka. Pero ang higit na kailangan mo ay relasyon sa akin. Sabi ng Diyos. And I believe ito yung sinasabi ng Panginoon sa iyo. Relationship. Meron bang magsasabi dito, Pastor, kailangan ko ng relasyon sa Panginoon. Matagal na panahon, relihiyon. Kailangan ko magkaroon ng relasyon. Kailangan ko siya sa buhay ko upang totoong maging disipulo ako. Kung yan ang sinasabi ng puso mo, Pastor, pag namatay ako, hindi ko alam kung langit ako pupunta. Basta inaatupag ko lang, nagpapakabait ako dito. Kapatid, ang sagot, relasyon. Upang kung dumating man ang panahon ng kamatayan, kasama mo ang Panginoon. Relasyon. Ang kailangan mo ay relasyon. Kung ito ang sinasabi mo ngayon, pwede mong itaas ang kanang kamay. Sabi mo, Pastor, kailangan kong tagapin ang Panginoon sa buhay ko. Pwede pang itaas mo ang kanang kamay. Thank God, thank you. Sige, pwede mo nang ibaba. Thank you very much. Thank you. Sa umagang ito, manalangin ka ng ganito, tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Sumunod ka. Sabi ng Bible, yung panalangin na nagagaling sa puso, na inihahayag ng bibig ay pinapakinggan niya. Kaya sumunod ka. Ang kinig mo, kausapin mo ako. Sabihin mo sa akin, sumunod ka kay Panginoong Jesus. Lumalapit ako sa iyo. Inaamin ko po na ako ay makasalanan. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan na nagawa ko. Nasaktan kita, hindi mo sinusunod ang iyong gusto. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Sa oras na ito, sabihin mo, sa oras na ito, Panginoong Jesus, ako'y nagpapasya, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Manahan ka po sa akin. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw ang aking Diyos na pinaglilingkuran. Salamat po naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tayo po ay nakakaranas ng panghihina, nakakaranas ng parang tsunami na parang imposible na tayo mapanapin pa kay Lord. Parang imposible na uminit tayo kay Lord. Awitin mo ang awitin na ito na nagbibigay ng pag-asa. Yung grace ng Panginoon, mga kapatid, selyado po ito ng sakripisyo ng Panginoon. Siya ay nagsakripisyo na para sa iyo. Minahal tayo ng Panginoon. Ang gagawin natin pagpakumbaba, Lord, ibinabalik ko ang sarili ko sa iyo. Kamawitin ko natin uli yung chorus na ito. I sing grace, hallelujah.
mga pagpapala, ang provisyon ay patuloy na ipagkaloob nyo sa iyong mga anak. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagkilisa ng Banal na Espiritu ang siyang tanggapin natin sa oras na ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat magsabi ng